I prepared some questions here about my virtual assistant journey. I'm sure meron sa inyo mga makaka-relate, especially yung mga may experience na sa virtual assistant. At dun sa mga bago naman na gustong malaman yung journey ko as a virtual assistant, this video is for you. So please don't forget to hit the like and subscribe button. And also, if you have any questions, gusto niyo pang malaman about my journey as a virtual assistant, just comment down below and also share it to other people that you think would need to see this video. Alright, so let's get started. So I was a call center agent. More than 5 years akong call center agent. It is actually not a dream. Actually, mas naging dream ko pang maging call center agent kaysa mag-work from home. The only dream about working from home na naaalala ko nung bata ako ay magkaroon ng tindahan. Yung about yung situation ng company. Medyo nag-slow na. So may nagle-lay off na sila ng mga employees. So kumbaga inunahan ko lang. O second, dahil ikakasal na rin ako, so during that time, naisip ko, I need more time to prepare. So, maganda opportunity yon para mag-resign na rin. And third is because hindi na rin maganda yung pakiramdam ko doon sa company dahil nga sa nangyari sa akin about the regularization thing. Ayun, so hindi ko na masyado ikikwento yung masyadong mahaba. Parang nagkaroon ako ng depression nung time na yon. Yun yung naging turning point ko rin, but kailangan ko na talagang mag-resign. Well, una nakimarites ako kasi yun during that time na nag-slow down nga yung company, marami na akong naririnig na about online jobs, about working from home, about pagkakaroon ng call center sa bahay. So, parang naisip ko, it's a good opportunity as well, lalo na nung naisipan ko na rin naman talaga mag-resign. So, maging magandang fallback yun para sa akin. Paano ko pinaghandaan? First, nag-research ako kung legit ba yun, kung paano ba yun, kung saan ba ako makakuha ng clients, kung ano ba dapat kong gawin. Pinayos ko resume, pinayos ko ang cover letter ko, nag-apply ako sa lahat ng mga job sites na narinig ko na pwede kong pag-applyan. Oo naman, ang dami kong mga interviews rin na hindi na naipasa. Of course, hindi dahil sa hindi ko ginalingan, kundi dahil mas may tamang tao para doon sa job na yun at hindi ako yun. Yung first 3 months ko, hindi naman ako struggling. Hindi ko rin naman na-feel na talagang totally naging mahirap yung transition from corporate to home base. Siguro dahil nung time bago ako mag-resign, sinecure ko rin muna yung sarili ko na makahanap ng at least 2 clients. Ayun, bago ko umalis. Nung time na yun, parang nag-exceed ng konti yung sweldo from yung sweldo ko dun sa call center. So, nung time na yun, parang okay na yun para sa akin. So, ang ginawa ko na lang, naghanap pa ako ng mas maraming client para mas tumaas pa yung sweldo ko. Dahil nga, galing akong call center, of course, ang ginamit kong skill ay yung communication skills ko. Naging telemarketer ako. Yung unang work ko as a virtual assistant, yun nga, yung sa Australian client. Ang work ko sa kanya ay parang recruiter. So, tinatawagan ko yung mga engineers na gustong mag-work dun sa parang engineering firm. Yon. Ang work ko ngayon, marami. Marami akong work ngayon. Aside from being a real estate virtual assistant, I'm also a social media manager, project manager, an agency manager. So, mas marami akong work ngayon. First salary ko is 30 pesos per hour. Yun, 30 pesos per hour. At yun nga, nakakatawa kasi sabi, pang-load ko lang daw yun. First client experience ko,
So far, so good naman. Okay naman. Dahil nga siguro nag-start. So, alam nila na medyo nangangapapa lang ako. So, mabait naman yung una ko naging client. Ang funniest memory ko, I think, yun yung time na, alam ko hindi kayo matatawa dito, pero nung time natatawa ako na hindi ko mawari baga. Yun yung time na humarap ako na may meeting ako with a client, pero bagong ligo ako at kailangan ko na talaga umattend ng meeting kasi narinig ko na tumatawag yung client sa Skype. So pagbukas ko ng Skype, dahil nga laptop ang gamit ko, automatic yung camera, 'di ba? Automatic naka-open yung camera. So ay tsura ko, nakabalot pa ng tuwalya yung ulo ko. Tapos parang nakatowel pa yata ako noon. Hindi naman, hindi pala. Nakapambahay lang ako noon. So, natuloy naman yung meeting, kaya lang, hindi siya magandang example kasi hindi siya professional. So, sana ang ginawa ko ng time na yun nag-asa ko at least 5 minutes para i-prepare yung sarili ko bago ako humarap sa kanila. So, tip. Horrible experience para sa akin yung na-scam ako. Actually, na-best na ako na-scam, pero yung isa sa kanila talaga yung sobrang nagmurahan kami over the phone. At ang hirap pa ipag-away ng English ha. Nagmurahan kami over the phone na talaga yung dugo ko umaakyat na sa ulo ko. Na kumbaga parang hinayaan ko na lang, nilet go ko na lang talaga. Hindi ko na talaga sinagot kasi noong time na talagang feeling ko sasabog na talaga ako. At yun, sumabog nga din ako. Talagang umiyak ako ng bongga dahil doon. Oo naman. May mga client na rin ako na tinanggihan dahil unang-una, feeling ko hindi kami magkakasundo ng client. Dahil may naramdaman ako doon sa attitude niya. Ganon. Second is because napakababa ng offer. Kaya hindi ko na rin siya tinanggap. Maging practical tayo. Pinakamadaling task for me, of course, yung mga copy-paste, ganyan. So, yun yung mga ina-outsource ko. Pinakamahirap na task para sa akin ay yung humarap ako sa client, i-present ko yung task, humarap ako sa client, mag-report ako sa client, pero hindi naman talaga ako yung gumawa. Yun yung pinakamahirap sa lahat. Yung i-defend ko yung something na hindi naman ako yung gumawa. Oo naman. Hindi. Oh my God! Muntik na. Hindi mo talaga oo naman. Hindi mo in love agad yun. Muntik na. Kaya, mahirap kasi hirap maningil. Oh yes, naka-receive na. Yung kahit hindi naman tayo kagandahan, alam mo yun, yung inoperan ka na, doon ka na sa abroad, alam mo yun, all expense paid, doon ka na titira. Just to be, alam nyo na, kung anong kapalit, ng mga indecent proposal na yan. Pero, of course, obviously, hindi pa rin ako sa Pilipinas. Ayoko nga. Ang pinakamahal na talaga itong bahay na to. Yun. Kasama na yung lupa. So, yan. Yun na yung so far, ito na yung malaking pinagkagastusan ko as a VA. Working as a VA. Perks of working from home. Of course, maraming perks of working from home. Maraming perks ng pagiging isang VA. First is, of course, yung may unlimited opportunities ka to earn. Yung maganda yung, alam mo yung pwedeng magtuloy-tuloy yung cash flow basta masipag ka lang. Second is, pwede kang mag-handle ng iba't ibang clients. Hindi nakaka-boring. Alam mo yun, hindi mo kailangang mag-stick sa isang routine. Palaging may bago, palaging iba-iba yung ginagawa mo, which I like. Yun yung isa sa nagustuhan ko na as a virtual assistant. Second is, nakakapag-travel. Kahit may work ako, alam niyo naman kung gaano kahirap mag-request ng leave of absence sa diba, sa call center. Pero dito, as in, kumbaga, I have my time. Hindi mo necessary talaga hawak mo yung oras ko, pero anytime na gusto kong mag-leave, anytime na gusto kong mag-work sa labas or mag-travel, or as long as dala ko yung trabaho ko, alam mo yun, pwede.
Another thing is kasama ko yung pamilya ko 24/7. Yan na naasikaso ko yung pamilya ko, ganyan. Maliban na lang kung talagang sobrang busy ako, yun, I'm guilty of that. And of course, mas malaki yung sweldo as a virtual assistant, diba? Yun yung isa pa. Hindi ako makapag-travel, hindi ako makakabili ng kung ano nung gusto namin pagkain or gamit, or hindi ako makakapag-invest sa mga iba't ibang sa mga iba't ibang bagay, makakapundar ng ganun kalaki, ganun kabilis kung hindi dahil sa pagiging virtual assistant. So, ito na talaga yung nakikita kong bread and butter ko hanggang sa tumanda ako, and hopefully makapag-retire na mas maaga. Alright, so there you have it, guys. So those are the questions that I have for now. But if you have more questions for me, please comment down below. And still, don't forget to hit the like and subscribe button para naman madagdagan ang aking watch time ng aking subscribers. Alright, so thank you so much. I'll see you on my next video. Bye!